Mga kaibigan, welcome back po sa inyo. Ang pag-uusapan natin, yung impressive games ni Dwight at Kiefer. Grabe mga pasa ni Kiefer, may no-look shot pa. At si Ramos napakaswabe, attack mode. At may nalaman po ako about kay Kai Sotto. Open sa paglalaro sa NCAA. Simulan po natin kay Kiefer Ravena mga kaibigan. Mabilis lang po yung highlights nila dito ni Dwight Ramos. Pero sulit na sulit. Ang ganda ng nilaro nila dito. Eto back to back and one play mula dito kay Kiefer. No look shot pa mga kaibigan. Kita nyo naman. Hindi nakatingin and one. At ang masasabi ko ay parang bumabalik yung laruan ni Kiefer doon sa kanyang prime. Parang nagbabalik prime sa ganda ng nilalaro nito ngayon sa Japan D-League. At ito, tumira pa siya ng napakalayo dyan, tinirahan, sinukatan ang import. So ito yung mga pick and love, pick and roll plays niya, napakaganda talaga. So talaga napakaganda nito para sa kanyang koponan, naka-pass break pa siya. Tinambakan nila dito yung team na Altiri Chiba. Dating team po ito ni Kobe Paras sa Division 2. Pero napunta sila sa Division 1. Nice one, Kiefer! So ito, punta naman po tayo kay Dwight Ramos sa game niya kahapon. Latest game niya, panoorin po natin mabuti. Napakaswabe gumalaw, talagang control niya sa game. Talagang hindi nagpapanik. Simple pero magaling. Walang arteng maglaro. So yan, makikita natin dito yung cut niya. Napakagandang pasaran mula sa kanyang teammates. Ito, attack mode talaga siya dito. Puro paint yung score niya pero pinakitaan niya tayo dito ng perimeters. At ito, malakas talaga yung team niya mga kaibigan. Pero malakas ang galaw ni Dwight Ramos. Simple lang. Ang ganda ng pasa doon ni Dwight Ramos. So ito inatake niya. So 19.6 rebound and 6 assist sa kabila pa kinuha. So ito pag-usapan na po natin si Kai Sotto. Talagang nalalapit na po ang kanyang pagbabalik. At sa game nga po nila kahapon, more active na siya sa warm-up. Naka-shorts na si Kai, hindi na naka-pants. Tapos sumasalpak pa siya, tumitiran tres. Sana next month talaga makalaro na siya. Kasi alam naman natin, iba talaga saya ng fans kapag naglalaro siya. So ito po yung latest natin mga kaibigan. Diba nang dahil nga po sa US NCAA, may bagong rule sila ngayon na pinapayagan na yung mga pro players at drafted sa NBA G-League players na makalaro dito like Najee. At eto mukhang may susunod na agad mga kaibigan from NBA. 20 Flowers, dating NBL players, two-way contract to ng Bulls. So nakalaro na rin sa NBA, 8 games ata. At yung London Johnson pala mga kaibigan, G-League player, 3 years. Pero nandito na mga kaibigan sa NCAA. So madami pa akong nakita mga G-League, mga pro na maglalaro na dito. Hindi ko lang naisama yung iba. So mas maluwag na pala yung rules ngayon kaysa sa napag-usapan natin o inaasahan natin. Kala natin baka sumabit dito yung sa Ignite ni Kai. Pero base sa mga nakita ko, puro G-League sa mga naglaro na sa G-League at NBA. Pwede pala mga kaibigan kahit naglaro sa G-League. Sige nga, hindi man lang nakalaro doon kahit isang beses. Diba? So in short, eligible pa si Kai dito. Kaya naman po naisipan ko itong itanong sa isang mapapagkatiwalaang source natin. Mga kaibigan, hindi po ito galing kay Kai o sa kasama niya sa Japan or sa Pinas. Ito po ay base sa usapan namin ng source. Mukhang open si Kai na maglaro dito sa NCAA ng dahil sa new rules and basically mas magandang exposure to para sa kanyang NBA and bonus pa, may NIL ngayon sa NCAA, possible mas malaki pa yung kitain niya dito kaysa sa Japan. Kaya naman parang pag-aaralin itong mga kaibigan ng pagkakaunawa ko ng kampo ng pambato natin. And take note, hindi po porket open ang isang Kai Sotto dito ay maglalaro na siya dito. Ito lamang po ay palagay na natanong ko na mapapagkatiwala ang source natin. Pero at least nagka-idea po tayong mga kaibigan. Basta hiling ko lang po, supportahan natin si Kai Sotto sa pag-abot sa kanyang pangarap. Shoutout ko po pala si Edith Doramal, Mac Chanco USA, Julito Ladisla, Kailong Sabihon Jr., Bertoy TV, Arthur Publico, Dodong Joseph, Mags Magday, Reynan Loreto, Batangono, Jugi Sabihon, Joe Ocampo at Redford Velasco. Mga kaibigan, Happy New Year po sa inyo.